Noong kasagsagan ng kasikatan ng mga alternative pop rock sa Pinas ay ang pagsulpot na rin ng mga underrated bands. Madalas, napapakinggan natin sila sa mga radyo, TV o kaya mga kalsada at palengke. May isang banda ang talagang naririnig ko na sa radyo na sa sobrang ganda ng boses at melodic na kanta ay hindi mo maiiwasan na hindi makakabisado ang chorus nito. Sila ang bandang Zell. Saan na kaya sila? Bakit biglang nawala ang banda? Kung bago ka pa lang sa aming YouTube channel, ay huwag mo kalimutang i-like, subscribe, at i-hit ang notification bell kung gusto mo maging updated sa aming mga bagong video. Shoutouts kay Gitarista PH713 sa pagrekomenda ng topic natin ngayon. Si Giselle Grutas ay nagsimulang mahilig sa musika mula pa noong bata pa kasama ang kuya nitong si Jasper. Ang kanilang mga magulang ay musikero at nag-organize ng mga Battle of the Bands na siyang naging bread and butter ng pamilya. Ang ibang kamag-anak nila ay mga musikero din. Nanonood lang sila ng mga rehearsals noon sa studio ng tita nila and eventually natuto sila ng instruments kakanood. Naging laro na sa kanila ang paghawak ng mga instrumento. Later on, nagsimula na rin magbanda ang magkapatid sa mga bar sa Tresto at doon nila nasaksihan na may pera palang kinikita sa pagtugtog. Ang Zell na pangalan ay hango sa pangalan ni Giselle. Nagsimula sila sa pagiging cover band at ang mga kino-cover nilang mga kanta ay mga tulad ni Alanis Morissette at Cranberries na naaayon sa boses ni Giselle. Ang banda ay binubuo ng 5 miyembro. Si Giselle Grutas sa vocals at rhythm guitar, ang nag-iisang babae sa grupo at songwriter ng banda. Anthony Ramirez sa violin. Ang passion nito ay mag-adventure gaya ng snorkeling at motorcycle driving. Enan Cruz sa bass, ang pinakamasayahin sa banda. Dati itong miyembro ng dance group pero naging curious ito sa pagigitara at kalaunan natutunan din niyang tumugtog. Archie Salvador sa lead guitar, ang pinakabago sa grupo at mahilig sa kotse. Natuto lang siya maggitara sa pagtanong-tanong ng mga chords sa mga kaibigan hanggang magkaroon na siya ng mga formal lessons dito. At ang huli, si Jasper Grutas sa drums, ang kuya ni Giselle. Nahilig na ito sa pagpalo ng drums nung bata pa. Ginugugol nito ang oras sa studio para lang matuto. Nahasa ang kaalaman niya sa drums sa tulong ni Benjamin Ramirez. Isang araw, tumutugtog sila sa Solas Resto Bar. Napanood sila ng isang manager ng QC at inalok sila na gumawa ng original na kanta. Nashock sila kasi nasanay na silang tumugtog ng mga cover songs at hindi sila tumutugtog ng mga original. Ang una, nagduda sila kung scam ba ito pero nakonfirm nila ito nung niyaya sila ng manager sa event ng QC at pinakilala mismo sa banda. Noong time na yon, hindi pa sila nakapag-recording dahil wala pa silang demo. Inabot ng 2 taon ang songwriting bago natapos ni Giselle ang mga kanta. 2007, nung ma-release na nga ang kauna-unahang album ng banda na Search for Warmth sa tulong ng Sony Music Philippines. Sa album na ito, pinasikat nila ang mga kantang Lihim, As You Believe, Kala Mo Lang, Hindi Na Sana, at ang pinakasikat nilang kanta na Sabihin. Naging major hit ang kantang Sabihin, hindi lang sa mga radyo, pati sa mga music channels ay nag-boom ang kanta nila. Na-nominate pa nga ang kantang Sabihin sa mga music awards, pero kahit hindi nanalo ay naging favorite banda rito performance ang banda sa Mix Music Awards noong 2008. Ang kantang Sabihin ay ginawa niya sa loob ng ilang minuto. Blessing talaga itong kanta na maituturing kay Giselle dahil nung sinusubukan niya itong lapatan ng lyrics at tugtugin mula sa puso ang kanta, nakaramdam siya ng kilabot at hindi siya makapaniwala sa kanyang likha. Pinarinig niya ito sa kanyang manager na si Mike Sarto at nung marinig nga ito ay talagang nagandahan at doon na nga sinimulan ng banda ang recording.
2009 nung magkaroon ng collaboration ang banda kay Glock 9 sa kantang Upuan. Isa na namang major hit ito ng banda dahil karamihan ay alam na alam ang kantang ito. Sumikat din ang kantang Hindi Na Sana nung gawa ng rap version ito ni Delo sa kantang Sana Di Na Lang. Nung narinig ito ni Giselle, na-appreciate niya ito kaya mismo si Giselle na ang umawit kasama si Delo sa kantang Sana Di Na Lang ulit. Nang taong ding ito, na-expose ang banda sa concert nung tumugtog sila sa UP Fair. Naging masaya experience na yon sa banda. Same year lang din, nakilala ni Giselle ang kanyang boyfriend at current husband niya na ngayon na si Frank. Lumipat sila sa ibang bansa sa bansang Sweden kung saan doon na siya ngayon nanirahan sa kasalukuyan. Masakit man ito kay Giselle na iwan ang pagbabanda, kailangan niyang gawin ito para sa kanyang pamilya. Naiwan ng kapatid nitong si Jasper at nag-work sila under kay Glock. Hindi naman naging disbanded ang banda sa kabila ng pag-alis ni Giselle, bagkus nag-focus na lang sila sa kanya-kanyang personal na interest pagkatapos. 2020, doon nagkaroon ng pagkakataon si Giselle na magkaroon ulit ng oras sa musika. Dahil sa pandemic at karamihan ay bawal lumabas ng bahay, nagkaroon siya ng oras gumawa ng mga kanta at mag-record ng sarili nitong music video. Gumawa siya ng 5 demo at i-release niya ito ng singles. At ang una nga niyang pinaka-nirelease na single ay ang kantang ginawa niya noon na Kaya Kong Mabuhay. Kaya kong mabuhay nang wala ka, hindi ko na kailangan bang makita ka. Sa kasalukuyan, hindi na aktibo ang banda. May kanya-kanyang pamilya na ang bawat isa. Ang kuya niyang si Jasper ay nasa China na at doon niya tinuloy ang hilig nitong pagbabanda. Si Giselle naman ay patuloy pa rin naman sa pagigig at pagko-cover ng mga songs sa bansang Sweden. Minsan talaga sa buhay natin, may desisyon tayo na minsan kailangan natin pumili. Yung kasikatan na tinatamasa mo ngayon o ang masaganang buhay kasama ngayong minamahal. Mahirap kung iisipin, pero ano pa man ang mangyari, ikaw pa rin na magdidesisyon. Kung saan ka masasaya, doon ka. Ito ang piniling buhay ni Giselle at naging masaya siya sa desisyon niya ngayon kahit na ang kasikatan niya noon ay nasa rurok na ng tagumpay. Tandaan natin, panandalian lang ang kasikatan at mawawala din yan. Pero ang legasya na iniwan mo, mananatili na yan panghabang buhay. Ang banda ay meron ng 1 studio albums, 1 awards, at 4 na music video. Ikaw kaalamats, natatandaan mo ba ang panahon na uso pang makinig ng music sa radyo? Ano ang mga katang pinapakinggan mo at inaabangan mong kanta sa radyo noon? Share mo naman dyan sa ibaba at pupuspuan natin yan. Muli, hanggang sa susunod na video natin mga kaalamats.